Mainit-init na balita, inuulan ngayon ang ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa thunderstorm. Ayon sa Pag-asa, isinailalim sa thunderstorm advisory ang Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Maynila, Pasig, Makati, Taguig at Pasay. Apektado rin ang Quezon Province, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan at Bataan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:20 ngayong tanghali. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang update sa lagay ng panahon. Arestado sa Malabon ang isang dating kahera na sangkot umano sa paulit-ulit na pagnanakaw sa pinagtatrabahuhang supermarket. 5 taon na ang nakakaraan. Nakapagtrabaho pa ang suspect sa Saudi bago mahuli. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Pinakipaalam na kanila po sila sa Dutong Albatres dapat sa inyo sa kasong qualified theft for 5 counts po. Tahimik lang ang 35 anyos na babaeng ito nang arestuhin siya sa Malabon kahapon. May warrant of arrest siya dahil sa serye ng pagnanakaw umano noong 2020. Nangyari ang krimen sa isang supermarket sa Caloocan kung saan nagtrabaho bilang kahera ang babae. Inireklamo siya ng dati niyang employer ayon sa pulisya. Yung mga kasamahan niya, kapag magpapunch, bibili ng produkto galing sa supermarket, siya bilang kahera, hindi niya pinapunch lahat ng produkto. At pagkatapos nilang masagawa yung mali nilang ginagawa, sa kanila paghahati-hatian yung proceeds ng mga ninakaw nila. 5 beses niyang ginawa sa ibang pagkakataon at sa magkakaibang panahon. Ayon sa pulisya, bago lumabas ang warrant of arrest, nakapunta na raw sa Saudi Arabia ang akusado para magtrabaho bilang domestic helper. Itong akusado natin ay nakapag-abroad, tapos nakauwi lang siya noong 2023. Nahuli ng pulisya ang akusado sa kanyang bahay sa Barangay Tonsuya, Malabon matapos makuha ang impormasyon na nakabalik na siya ng Pilipinas. Sinubukan naming kuhanan siya ng pahayag. Paumanhin po sa inyo, hindi ko po masasagot ang inyong mga katanungan po. Sa korte ko na lamang po siya sasagutin. 5 counts of qualified theft ang isinampa laban sa akusado na nakapiit ngayon sa Malabon City Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala po mga kapuso, ngayong araw na epektibo ang ikalawang bahagi ng big time oil price hike ngayong linggo. Tulad nitong Martes, may dagdag na 2 pesos and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. 1 peso and 75 centavos naman para sa gasolina, habang 2 pesos and 40 centavos ang taas sa kerosene. Inutay-utay ang pagpapatupad sa taas presyo matapos makipagpulong ang Department of Energy sa oil companies nitong Lunes. Samantala, posible naman daw ang rollback sa susunod na linggo ayon sa DOE. Yan daw ay kung magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Mainit-init na balita, pinayagan na ng Commission on Elections ang proklamasyon ni suspended Marikina Mayor Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Kinatigin ng COMELEC Anbanc ang motion for reconsideration ni Teodoro matapos kanselahin ng COMELEC First Division ang kanyang Certificate of Candidacy noong Disyembre dahil sa material misrepresentation. Kinwestiyon doon ang kanyang pagiging residente at rehistradong botante ng Marikina First District. Batay sa desisyon ng Anbanc, bigo ang mga naghain ng petisyon laban kay Teodoro na patunayan na may masama siyang motibo sa paghahain niya ng COC. Kahit daw sinubukang magpalit ng address ni Teodoro sa 2nd District ng Marikina na kalaunay binawi niya, nanatili raw siyang residente ng 1st District. Batay yan sa kanyang mga government ID, pagbabayad ng mga public utility roon at affidavit ng mga barangay official at mga kapitbahay. Hindi rin naman daw baguhan sa distrito si Teodoro. Dahil dito, pwede nang may proklama si Teodoro bilang miyembro ng House of Representatives matapos manguna sa botohan. Nagpasalamat naman si Teodoro sa desisyon pati na sa suporta at tiwala sa kanya ng mga taga-Marikina. Sagot na raw ng Philippine Air Force ang air assets para sa repatriation o pagpapauwi ng mga Pinoy na naiipit sa gulo sa Middle East. Naka-standby na raw ang kanilang mga C-130 at C-295 aircraft
na karaniwang ginagamit sa troop deployment at humanitarian operations. Handa rin daw tumulong ang medical teams ng Air Force. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, may ikalawang batch ng mga Pinoy mula sa Middle East ang uuwi na rin sa Pilipinas ngayong linggo. 20 ang manggagaling sa Israel, mahigit 100 naman mula sa Iran. Bahagyang binuksan ng Iran ang kanilang airspace kasunod ng pag-iral ng ceasefire sa pagitan nila ng Israel. Ayon sa kanilang state media, binuksan na ang airspace sa eastern half ng Iran para sa international at domestic flights. Hindi pa rin pinapayagan ng domestic at international flights sa iba pang bahagi ng Iran gaya sa kabisera nito na Tehran. June 13 nang isara ng Iran ang kanilang airspace matapos ang pambobomba ng Israel na nagresulta sa kanilang pagganti gamit ang air missiles. Sa Tel Aviv Airport sa Israel, nag-resume na rin ang ilang flights. Nakabiyahe na ang ilang foreign nationals na naipit sa gulo nitong mga nakaraang araw. Tulad ng Iran, 12 araw ring isinara ang airspace ng Israel. Mga kapuso, 20 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang Palawan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Surigao Provinces, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. Magiging maaliwalas hanggang sa magiging maalinsangan ng panahon dito sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa. Pero posibleng muli ang mga local thunderstorm lalo na mamayang hapon o gabi. Sa mga susunod na oras, ito po ay uulanin din halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. May tsansa ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot po ng baha o landslide. Samantala, isang bagong low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, 1,960 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging isang bagyo. Nagkagulo ang ilang residente sa Murcia, Negros Occidental. Yan ay matapos nilang mahuli ang 2 lalaking pinaniniwalaan nilang nagnanakaw sa lugar. Hinala nila target ng mga suspect ang baterya ng isang nakaparadang jeep doon. Nang tingnan kasi ang gamit nilang tricycle, 6 na baterya ng sasakyan ang natagpuan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanila ang mga suspect na modus talaga nila ang pagnanakaw ng baterya. Sinampahan na sila ng reklamong theft. Arestado sa Rodriguez Rizal ang isang lalaking akusado sa pamamaril noong 2019. Ang akusado iginiit na hindi niya kilala ang mga biktima at hindi siya nagtago. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa pinagsanib na puwersa ng Regional Mobile Force Battalion ng Calabarzon at San Mateo Police, inaresto ang 72 anyos na lalaki sa kanyang bahay sa Rodriguez Rizal. Inaakusahan siyang sangkot sa pamamaril noong June 2019. Ayon sa pulisya, nangyari ang umano'y pamamaril sa harap ng isang junk shop sa barangay San Jose. Ang nakikitang motibo sa krimen, personal grudge o galit ng akusado sa mga biktima. Itong akusado dumating sa isang lugar habang itong mga biktima ay naglilinis ng kanilang motorsiklo. Biglang pinagbabaril nitong akusado. At yung isa ay natamaan sa kanyang katawan at yung isa naman ay natamaan ng stray bullet. Lumabas ang arrest warrant para sa akusado noong 2020 ayon sa pulisya. From there ay nagtago then nagkaroon ng tip lately ang ating mga operatiba sa San Mateo at nasundan dito at naaresto naman sa Rodriguez Rizal. Sa kasong attempted murder, 2 counts at may bail recommended na 200,000 pesos. Ayon sa akusado, napagbintangan lang siya. Hindi raw niya kilala ang mga biktima. Hindi rin daw siya nagtago. Malinis aking kamay. Wala akong kalaban na nga gibarel. Kahit suntok na, wala eh. Parang bintang lang o nakamalan. I-aresto nila ako sa bahay. Di nga ako pumalag kasi wala mong kasalanan eh. Dapat palabasin ako. Kaya di man ako ang may sala. Walang pahayag ang mga biktima. Sa custodial facility ng San Mateo Municipal Police Station nakakulong ang akusado.
EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam sa Dasmariñas, Cavite ang pagguho ng isang pader sa kasagsagan ng pag-ulan doon. Chris, may nasaktan ba? Connie, nakaligtas naman ng 2 babae na malapit sa pader nang gumuho ito. Sa kuha ng CCTV, kitang nakasilong sa waiting shed ang 2 sa gitna ng pag-ulan. Maya-maya, biglang gumuho ang pader. Nakaiwas naman ang 2. Hindi rin tinamaan ng grupo ng mga lalaking napadaan sa lugar. Sinusubukang panghinga ng panig ang subdivision na nakakasakop sa lugar. Natagpuan namang walang buhay ang isang babae dito sa Dagupan City. Kwento ng nanay ng biktima, mag-isa ang biktima sa kanilang lumang bahay sa barangay Pugaro. Nang gabi at hindi pa lumalabas ang anak, nagpasya siyang puntahan ng anak at doon niya nakitang bangkay na ang kanyang anak. Sa inisyal na pagsusuri ng pulisya, nakita na may injury sa bibig at leeg ang babae. Hinala ng mga pulis, sinakal at sinuntok ang biktima. May persons of interest na raw ang pulisya pero wala pang malinaw na motibo. Hinihintay rin ang resulta ng autopsy para malaman ang sanhi ng pagkamatay. Huwebes latest na mga mare at pare. Pati ang bidang si Barbie Forteza nakaranas ng takot moment sa kanyang upcoming movie na P77. Eksena yan sa kanilang voice dubbing process. Chika ni Kapuso Primetime Princess, may konting challenge talaga dahil pati siya ay nakaranas ng jump scare moment sa ilang eksena. Kaya ang ending, natatawa na lang si Barbie in between takes. Ang resulta niyan, mapapanood na natin sa mga sinihan simula July 30. Kasama ni Barbie sa P77, ang Sparkle Star at award-winning child actor na si Ewan Micael, maging ang veteran actresses na sina Gina Pareño at Jackie Lu Blanco.